Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman si Kapitana ni Heights ang magbibigay na naman po ng aking reaction, opinion, point of view dito po sa mga nagbo-viral na mga issue, lalong-lalo na po ngayon guys, no, sa Kalingap community. So, for today's reaction video guys, is magbibigay na naman ako ng opinion tungkol po dito sa issue about po sa Danjoy, no? So, bago po ang lahat, meron akong isang katanungan na ito dapat yung masagot ng tama, ng husto para mabigyang linaw, no? Kung sino ba talaga naging biktima, kung sino ba ang naging kawawa, kung sino po ba ang naka-benefits dito, kung sino po ba talaga ang dapat managot sa mga ganitong klaseng issue. Kasi ang dami na po guys na involved, no? Ang daming mga nasaktan, no? Ang daming mga nagdaramdam na mga supporters na hindi nila alam kung ano ba talaga ang nangyari. Kasi parang biglaan, no? Biglaan, tapos eto nga merong nangyaring admission, no? Or pag-aamin dito nga po sa katauhan ni Kalingap Dan, no? So, ang katanungan dito is, naging sila nga ba ni Dan, ni Joy at saka ni Dan, no? Ang tanong is, naging magkasintahan po ba talaga in real life ang Danjoy, no? Okay. Kasi lumalabas dito na parang naging kawawa si Joy, no? Pero ito guys, kung ang sagot sa katanungan ko na naging sila nga ba talaga, no, in real life ang Danjoy, kung naging sila, masakit to sa part ni Joy, no? Masakit to sa part ni Joy. Bilang isang babae, ramdam natin yan. And lalo na guys, alam nating lahat na first boyfriend ni Joy si Dan. At doon po ginawa ang pag-aamin or ang jowa reveal sa bahay mismo ni Joy. Diba? So, masakit sa parte ng isang babae na niloko ka ng isang lalaki, lalong-lalo na sa first boyfriend mo, no? So, kung ang sagot ay naging sila talaga in real life, diba? Ito yung klase ng lalaki, si Kalingap Dan, na hindi mo masasabing gentleman, hindi mo masasabi na talagang may respeto sa isang babae. Kasi kung totoong gentleman ka, may respeto ka sa babae, bibigyan mo ng pagpapahalaga yung relasyon. At the same time, respetuhin mo na alam mo na kasintahan mo siya, bakit ka naghahanap ng ibang karelasyon or na ibang babae. Kumbaga, hindi ka loyal, no? Hindi ka naging totoo doon sa babaeng karelasyon mo, no? And sa part ni Joy, it's so unfair kasi kung totoo, kung ang sagot is naging karelasyon talaga sila in real life, bakit doon sa statement ni Joy, sinabi niyang walang kasalanan si Kalingap Dan sa kanya? Eh kung napapansin nyo guys, doon sa statement ni Joy, parang more on ina-emphasize talaga niya na kung ano yung naitulong ng Kalingap sa kanya, kung ano yung naitulong ng love team sa kanya, at kung ano yung naitulong ng pagiging Kalingap angel niya at pagiging beneficiary niya. And sobrang iksi lang po yung sagot niya doon about sa issue. Kumbaga doon sa mga sagot niya, more on pagpapasalamat, which is dapat lang naman talaga, no? Pero ang big issue kasi dito is about sa panglinlin lang or panluloko ni Kalingap Dan. So, kung yun po talaga ang bigyan natin ng focus, di ba? Kawawa si Joy dito kasi parang manipulate po yung nararamdaman ni Joy na supposed to be maglabas si Joy ng kanyang saloobin about dito sa issue ng pagkakaroon ng other woman ni Kalingap Dan. Pero ang ginawa kasi sa statement ni Joy, more on pasasalamat, and doon sa maiksing part na yon, nasabi niya walang kasalanan si Kalingap Dan sa kanya. So kung ang sagot is naging sila in real life, kawawa naman doon si Joy kasi parang inalisan siya ng karapatan na magsalita kung ano yung totoong saloobin niya, at parang inalisan siya ng karapatan na ilabas yung toong nararamdaman niya bilang isang babae at bilang isang niloko.
no, ng karelasyon niya. Hindi natin nakitaan na naglabas si Joy ng damdamin niya about sa issue at about sa ginawa ni Kalingap Dan. No? Sobrang iksi lang talaga na parang mahalata mo talaga na tinuruan siya kung ano lang yung pwede at kung hanggang saan lang yung pwede niyang sabihin. At dito sa kanyang statement, makikita mo na more on pinoprotektahan si Kalingap Dan at pinoprotektahan si Kalingap Rab. Kasi kung naalala nyo, doon sa live ni Kalingap Dan, sinasabi niya na bago gawin itong love team na to, ay pinag-uusapan nila, meron silang mga mutual agreement kung ano po ba ang mga pwedeng gawin at kung payag ba yung both parties. Ngayon, sabi ni Kalingap Rab sa live niya, kung nagkaroon man ng damdamin, ng totoong damdamin, ang love team ni Dan at saka ni Joy, ay labas na yon sa kanilang content. Pero, di ba guys, no, sa ilang episode ng Dan Joy after ng magjowa reveal, talagang pinapakita nyo lahat sa mga supporters, pinaasa nyo lahat na talagang magjowa sila in real life. The way na mag-content kayo, pinapaniwala nyo talaga lahat ng supporters, especially the sponsors, kahit doon sa kampo ni Kuya Brooks, no? Pinaniwala nyo talaga na magkarelasyon itong dalawa na ito. Pero kung basihan mo yung statement ni Joy, sobrang taliwas doon sa mga pangyayari. At sabi ko nga, wala pong explanation. Hinintay si Joy na makabalik bago magsalita si Kalingap Dan in public at bago umamin. Pero wala namang pinaliwanag si Joy about sa issue, kundi sinabi lang niya na nililinaw ko lang po sa lahat na wala pong nagawang kasalanan si Kalingap Dan sa akin. Imagine, no? Imagine, yun lang kaiksi ang naging statement ni Joy. So para sa akin, kung ang sagot ay totoong naging magkarelasyon ang Dan Joy in real life, kawawa si Joy dito, no? Kawawa kasi hindi niya nailabas yung totoong damdamin niya, hindi niya nailabas yung totoong opinion niya about sa issue na to. Inalisan siya ng karapatan na magsalita kung ano yung sa loobin niya. At the same time, inalisan siya ng pagkakataon na mailabas kung ano yung dapat niya sabihin. Kumbaga, konting ano lang guys, no? Parang ang ginawa, parang binaliktad ni twist at talagang i-focus yung statement niya doon sa kung gaano siya nagpapasalamat dito sa mga nangyari sa buhay niya dahil sa naging angel sa ng Kalingap at dahil dito sa love team, no? So kawawa guys, bilang babae, ramdam natin na masakit na lukuhin ka, no? And besides, hindi mag-iinarte, hindi, I mean to say, inarte kasi feeling ko inarte kung love team lang eh. Pero kung naging magjowa sila in real life, di ba, imposible na hindi malalaman ni Nanay Imelda. And hindi po magiging ganyan yung tawag dito, yung magiging reaction ni Nanay Imelda na nalulungkot siya, nasasaktan siya kung alam niyan ayun ay love team lamang. Bilang nanay, times 10 po ang sakit na nararamdaman natin pag nakita natin na yung anak natin ay nasasaktan. Di po ba? Oh. So yun lang, no? Kawawa si Joy dito sa part na to, no? Kasi parang na-manipula po eh yung karapatan niya, yung damdamin niya, 'di ba? At yung pagka-babae niya, 'di ba? Kung ang sagot ay naging magjowa sila in real life. Pero kung ang sagot naman po ay for love team lang, for content lang, hindi naman po dihado si Joy dito. Hindi naman po naging kawawa si Joy dito kasi kung pagdating sa love team, mas malaki ang na-benefits ni Joy, di ba, dito compare kay Kalingap Dan kasi kung for content lang itong love team, walang karapatan na magdamdam si Joy. Kung ano man yung nangyari sa buhay ni Kalingap Dan, wala pong karapatan na magpaliwanag si Joy na kung ano yung nadaramdaman niya, or I mean to say, wala siyang dapat ipaliwanag. Simple lang, for content lang po and love team lang po kami, that's all.
'di ba? At karapatan ni Kalingap Dan na maghanap ng ikakasaya ng buhay niya, karapatan niya maghanap ng babae na makakasama niya sa buhay niya kasi nasa edad na naman siya at walang makapagpigil at walang pakialam kahit sino man kasi private life ni Kalingap Dan yon, no? So kung love team lang, kung ang sagot sa tanong is love team lang sila, wala namang issue, walang problema, 'di ba? Dapat lang na magpapasalamat si Kalingap Joy kasi mas malaking benefits yung napunta sa kanya, nakapag-aral siya, nagkaroon siya ng maraming sponsors, 'di ba? Talagang masasabi mong isa sa mga asset ng channel ni Kalingap Rab ang Danjoy, ang dami siya natatanggap na gift of love, 'di ba? Naging scholar siya, ang dami nagbibigay ng mga allowances niya, yung mga school supplies niya, mga pangangailangan niya sa eskwelahan, nagkabahay siya, nagkanegosyo yung nanay niya. As in, binago talaga yung buhay niya dahil sa pagiging angel niya at pagiging love team ng Danjoy, no? So, sabihin natin na wala siyang karapatan na masaktan. So, hindi dihado si Joy dito kung ang sagot ay for love team only, di ba? Pero, conflict dito sa sinasabi ni Kalingap Dan na humingi siya ng sorry kasi ang dami kasi guys no, kung napansin nyo after ng jowa reveal, ang daming pinangako ni Dan kay Joy, hindi siya sasaktan, naandyan siya sa lahat ng oras para ipagtanggol siya, di ba? Nag-promise pa siya na siya lang yung mamahalin, as in madaming promises at talagang pinaniwala talaga nila yung mga supporters na talagang sila na in real life. Tapos all of the sudden, kung hindi pa inabuking, kung hindi pa lumabas itong mga resibo na to, kung hindi pa lumabas yung mga proof na to, hindi pa umamin si Kalingap Dan. 'Di ba? Kumbaga patuloy pa na naloloko at umaasa itong mga sponsors, mga supporters na akala nila na talagang magiging sila, no? Napakaano nito guys, no? Parang ang lumalabas kasi dito, parang sinabi na lang na love team na lang kasi na booking na, 'di ba? All and all, parang lumalabas kasi dito pagdidepensa na lang para ma-save si Kalingap Dan, lalong-lalo na si Kalingap Rab kasi ang pinaka-mastermind dito ay si Kalingap Rab, di ba? Kasi siya yung dito siya yung director dito di ba? Kung sabihin nila na for love team lang yon, for content lang yon, di ba? Ibig sabihin, niluloko ninyo yung mga sponsors sa mga supporters. Pinaasa ninyo, nanloko kayo for content, for the views, di ba? Kung baga, parang hindi ninyo binigyan ng hindi ninyo tawag dito, parang wala kayong pakialam, no? Wala kayong pakialam sa mga nararamdaman ng mga supporters and sponsors kung masaktan sila or kung ano. Ay importante sa inyo magka-content kayo for the views kayo. Kung ito ay for content lang. Kasi talagang masasabi natin pinaasa nyo talaga yung mga supporters Ngayon, kung ito ay naging totoo in real life, na talagang nagkasintahan, magka-jowa ang Danjoy, bakit doon sa statement ni Joy, iba yung sinabi niya na wala naging kasalanan si Kalingap Dan? Kasi imposible na sasabihin mo na wala ang kasalanan si Kalingap Dan kung talagang naging magjowa sila kasi doon pa lang sa panluloko ni Kalingap Dan, malaking kasalanan na yon, malaking pananakit na yon, di ba? Malaking kalokohan yon sa part ng babae. Talagang wala kang respeto, no, sa babae kung talaga yon ay naging magjowa sila. At di ba guys, no, bakit makikita mo sa facial expression ni Joy na nagsasalita lang siya, nagpapasalamat siya, pero makikita mo sa mata niya, sa facial expression niya, napigil niya yung emotion niya. Pinipilit niyang kalmahin yung emotion niya at pilit niyang parang ine-emphasize talaga sa mga viewers kung gaano siya kaswerte dahil sa mga blessings na natatanggap niya. Pero hindi nabigyan ng pansin yung nararamdaman niya, yung karapatan niya bilang babae, no? Kung ano yung emotion diyan sa puso niya, hindi niya pwedeng ilabas, hindi niya mailabas kasi parang sabi ko nga limited, no? Limited masyado yung sinasabi niya guys, no? So all in all, di ba? Masasagot lang yan, no? Yan lang yung malaking kasagutan kasi may kanya-kanya pong mga opinion ng mga tao kung masagot po yung katanungan, di ba? Naging sila ba talaga in real life, no?
Ang sagot lang is oo or hindi. Kung oo, kawawa si Joy dito. Kung hindi naman dihado si Joy dito, no? For content lang, 'di ba? Sabihin natin kung hindi sila naging real life, bang jowa, hindi naman lugi si Joy. Wala namang karapatan si Joy na masaktan or magdamdam. Maging thankful siya kasi ang dami niya na benefits. But kasalanan nyo. May kasalanan din kayo kasi pinaasa nyo yung mga supporters. Hindi masasaktan yung ganyang mga sponsors sa mga supporters na yan kung hindi nyo pinaasa na akala nila totoo. Ngayon, di ba? Kung content lang yan and for love team lang yan, bakit nagdaramdam ng ganyan si Nanay Imelda? Bilang nanay, sabi ko nga bilang nanay, mas nasasaktan yan compare sa bata. Diba? Ngayon, kung totoong naging jowa sila, bakit sinabi ni Joy na walang nagawang kasalanan si Dan sa kanya? Diba? Ngayon, kung for content lang yan, malaki yung ninyo, panluloko ninyo sa mga supporters, sa mga viewers, lalong-lalo na sa mga sponsors, no? So, magulo to guys, no? Roller coaster yung opinion ng mga tao at yung mga isip ng tao ngayon. Tapos naka-floating, no? Floating yung mga kasagutan, no? So, ito lang guys, no? Naging magjowa ba talaga ang Danjoy in real life or content lang lahat na yon at naloko lang yung mga sponsors, mga supporters? Yun po ang katanungan na dapat sagutin para matapos na tong issue na to.